Sa pumili ng The Moon card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung bakit masama ang iyong tao. I'm sensing na kung sino man ito, hindi pa rin siya nagbabagong buhay. I'm sensing polluted mind. Na-sense ko rin yung word na mind your own business. Baka sino man siya, mahilig siya makialam ng buhay na may buhay. At na-feel ko na maraming nainis sa kanya dahil sa ganong pag-uugali niya. I'm sensing obsessed as well. Parang feeling mo uncomfortable ka with regards to this person. Na-sense ko rin ay money concerns. I'm sensing break. At saka na-sense ko rin fake it till you make it. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing talaga strongly yung naguguluhan. Okay. I'm sensing evil karmic. Actually, habang nag-shuffle ako, masakit sa left hand. Ibig sabihin lang nun, meron silang masamang nararamdaman. Maybe towards you or others. It can be anger, it can be jealousy, inggit, hatred. Masakit actually sa ulo yung energy or yung vibe. Ngayon, okay, so nakakalungkot kasi kung sino man sila, parang mahal lang nila yung isang tao kapag yung tao na yon ay may pera. So, ganyan yung kanilang pag-uugali, okay? So, siguro masama sila sa'yo kasi whomever they are, they acknowledge people that do have money. So, kung walang-wala ka, then wala silang pakialam. At tinatanong natin kung bakit sila masama. Nasakit sa throat itong vibe. So, anyway, kasi with the trap, I feel ito yung ginawa nila sa mga tao. I feel like with regards to you na there could be somebody that's trapping you or parang silang nag-observe tapos may gagawing mali. Parang dahil din sa kalokohan nila, ba't sila nilalayuan ng mga tao? So, I really feel na yung mga tao na kilala ko sino talaga sila sa totoong buhay is yung mga tao na sa tingin ng kung sino man itong tinanong nyo ay hindi parte ng royalty. Kasi doon sila masama sa mga taong, you know, walang masyadong money. So, anyway, kaya sila masama kasi I really feel masakit sa ulo yung vibe neto, to be honest. So, kaya siguro sila masama kasi yun nga, parang siguro silang nayayamot kada may nangyaring aksidente or parang naiinis sila pag tinuturuan sila ng tama, honestly speaking. You know, at I feel na kung sino man siya, gastusero't gastusera siya. Siguro kaya pinagsasabihan siya ng mga tao at naiinis sila pag ganun. So, madalas yung disgrasya sa kanyang buhay. Baka yun ang kanyang karma. Okay, so anyway, okay, na-feel ko kaya madalas yun sila mawalan ng pera kasi parang
pinaparana siguro sa kanila ng Panginoon kung paano maghirap. Kasi nga, iba yung tingin nila sa mga taong walang money. Ano sila, mata pobre sila eh. Okay, yun yung kanyang ugali, kaya siya masama. Yung masaklap dito, kasi na meron tayong calm na card, parang wala silang pakialam, parang feeling nila nasa tama sila kasi may mga blessings sila, nasusurround sila ng mga tao na mayayaman. Okay, ano sila, parang siguro sila yung tipong tao na hindi nakaranas ng paghihirap. With regards sa money concerns, baka anak sila ng mayaman, or pinalaki silang spoiled sila. At umiiwas na sila sa mga tao na walang gaanong money. Anyway, so bakit sila masama? Kasi, to be honest with you, siguro nainit sila kasi siguro mahilig silang manuhol. At saka, naging masama sila kapag may tumatanggi sa kanila ng kanilang offer. With regards sa bribery. So, anyway, with regards sa third wheel, so siguro kung sino man siya, mahilig siya sa third wheel. Kasi parang gusto niya ng maraming ka-connection or can be may binabayaran siya. Baka meron na siyang partner pero behind the scenes, parang meron siyang ibang connection. Actually, masakit sa throat yung energy na set of cards na to. Siguro dahil ito yung kanyang nililihim. Honestly, or pinipilit siya ng Panginoon na magsabi ka ng totoo. I really feel na parang mag-spill ng beans siya kasi masama na parang may tinatago siyang connection while he or she's dealing with another person. So, may third party situation. We also have these cards. So, kung sino man siya, materialistic siya na tao at kung sino man yung mga kasama niya, ganun din yung ugali kasi mahilig siya sa mga taong mayayaman. Okay, masaya siya kapag yan yung mga kasama niya, but we also have live and learn. Parang encounter niya yung mga ganitong tao kasi may dapat siyang matutunan. Honestly. Okay? So, kaya ganun yung kanyang ugali kasi malungkot siya kapag wala ka namang offer sa kanyang buhay. Like example, wala ka namang, wala kang ganun na yaman. So, in-expect niya na wala kang may bibigay sa kanya in return. Okay? Para malungkot siya kapag wala siya makuha ang gift sa'yo. Yun yung nafe-feel kong energy niya. Para mapagmataas na I feel na nakakairita, yun yung nafe-feel ko. At saka, masakit talaga sa throat, yung vibe ng taong ito. So, anyway, kung sino man siya, I feel na ganun talaga siya manipulative. Kasi ganun yung way niya mag-control ng mga tao. Siguro kung sino man siya ay bossy. So far, walang pinakita dito kung bakit siya masama. I feel na it's more likely yung perspective niya kasi ito yung pinakaunang cards natin. Na yung perspective niya na mamahalin niya yung mga tao na may money kasi sila yung may offer. Parang gusto niya give and take connection pero kung wala kang maibigay sa kanya, wala siyang pakialam sa'yo. Okay? So, yun nga. Parang malulungkot ka lang kasi wala kang ma-offer sa kanya eh. Siguro ito yung tipong tao na lalayuan ka niya kapag wala, para sa kanyang perspective, wala ka ng, what do you call this? Wala ka ng pakinabang. Yun yung feel ko. Parang kung sino man siya, manggagamit siya. Honestly. So anyway, we have the moon being here. Kasi the moon is more than about secrets. Honestly. So, kung it's about relationship, mahilig talaga siya mag-third party. Isa to sa kanyang nililihim. Honestly speaking. At I really feel na siguro itong taon na to, madalas lutang siya. Kasi ito yung nafe-feels ko with regards sa moon card na rin. Pero tingnan natin. So baka nasaktan ka niya nga dahil nga doon.
siguro kada may nangyari sa kanya aksidente, lalo siya naging masama. Parang binablame niya siguro yung Panginoon. So, we have the ex here. May secret nga. May mga lovers siya. May mga exes siya. At sikreto. Secret connection. Kahit na may, let's say, karelasyon na siyang iba. So, you have to stop. Reach. So, ito yung main reason kung bakit siya masama. Kasi yun nga, gusto niya makapiling lang ay mga mayayaman. At dapat i-stop niya yun, yung ganong ugali. Honestly, kaya siya minamalas sa pera. So, yun din siguro yung dahilan kung ba't nangyayari yung mga accident. Kasi, di ba kung may mga accident, hindi naman maiwasan na maglaan ka ng pera for it, di ba? So, ibig sabihin lang nun, parang bang dinedrain yung kanyang money. Kasi nga, parang dapat yung pagdaanan din, yung mga napagdaanan ng mga tao na parang minamaliit niya. Kasi nga, madalas siya nakatingin sa mga maperang tao at manggagamit siya. So, we have this one. So, akala niya okay lang ginagawa niya. Which is sad. We have the mess in reverse. Yung hindi niya nakikita yung mali niya. Okay, so we also have, sinungaling din siya guys. So, be careful with this person. We also have the fail in his way. We also have this one. Actually, yung connection nila, alanganin with the fail being in either way. Kasi with regards to this one, siguro kung sino man itong tao na to, hindi na siya in love sa kanyang kasama. Kasi dahilan din siguro, baka wala na ma-offer si lover. Or baka nagtitipid sila, walang ganong money, walang ganong mabigay. So dahil doon nalulungkot siya, ito rin siguro yung dahilan kung bakit naghanap siya ng ibang partner kasi naghanap siya ng tao na may maibibigay sana sa kanya or magagamit niya. Kaya may third party situation sa kanyang relationship. Okay, so we have the let go here. So nagle-let go siya kapag yung tao wala na ma-offer sa kanya or mabigay. Kaya din siguro marami siyang excess. Kasi kasi naman to materialistic siya at kailangan maibigay ka sa kanya. So anyway, let's see what else do we have here. So far, hindi masyado nasagot yung ba't sila masama. Yung main reason siguro dahil parang nasanay silang lagi may money and ayaw nila na may mga kakilala sila na walang pera. Okay, nasas ko yung kantang, if there is one more peace, I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. Okay. I feel na kailangan mong ilihim sa kanila if ever you do have money. Kasi iwasan may mga taong ganito na saka sila nandyan kung alam nilang magagamit kanila. So, ito ngayon na-feel ko kanina na with regards sa moon card, lutang. So, ito siguro sila minsan sila ay lutang or yung judgment nila ay hindi maganda. Kasi ngayon nga, nakabase sila sa kayamanan, hindi sila nakatingin sa puso ng tao. Nakalungkot dito kasi naka-encounter sila ng mabubuting tao pero pikit yung kanilang mata. Okay, so anyway, we also have this one. So, yung connection nga nila, wala ng passion. Parang pawala na yung relasyon niya. Kaya siguro naghahanap siya ng iba. As you can see. We also have this one as well. So, hindi maiwasan syempre yung away. I feel nainggit din sa kanya mga kakilala. Kasi syempre yung mga kinakasama niya, mga mayayaman, or something like that. Okay, so hindi maiwasan syempre yung mga away kasi mostly na mga tao dyan, mga ganun din, kagaya din siguro niya yung mga na-encounter niya.
So, you also have this one. So, siguro yung dahilan din ba't sila naging masama kasi yun nga, hindi nila tinatrato ng maayos yung mga tao na tingin nila ay hindi mayaman. Parang meron silang cutthroat na pagsasalita na rin. Honestly. I feel na marami na silang napaiyak. Yung nafe-feel ko energy dito. Parang kasi sa kanila yaman yung lahat. Pag wala ka nun, pag meron ka lang ay puso, parang baliwala sa kanila yun, which is sad. To be honest with you, ang sad ng vibe na itong energy. Okay? Marahil nalulungkot yung Diyos sa ganitong mga tao na may pagkamata pobre. Kasi honestly, kung mayaman sila, ang mission work nila dito sa mundo ay magbigay sa may hirap, tumulong sa nangangailangan. Pero hindi nila magagawa yun kapag ganito yung kanilang perspective. So I have a feeling na mangyari yung time na ma-experience sila maging mahirap. Kasi kailangan nilang tumulong sa nangangailangan or kailangan on some way, hindi sila dapat maging disrespectful sa walang ma-offer. So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness. And God bless all of you.